why people hated me the most sa esports. Bakit? Hindi ako maasa sa iba. Hindi ako nahimingi ng backer. Yung credential ko legit, hindi ako nagdanako ng credential. And hindi ako maasa. Matalino akong tao. I came from a family na decent. May pampaaral pero gusto ko maglaro. Gusto ko sa esports, gusto ko maglaro into gaming industry. And hindi ako takot na tulad niya. Nagbi-video ako ngayon sa McDo. Hindi ako vlogger pero content creator ako. But para maiwasan at ma-experience sa iba na mga taong kapanghinaan sa buhay or walang motivation, mababa yung moral. Bagay yung mga taong mga umpog na limited lang yung gusto sa buhay, yung parang mga ngarap na lang pero sinishrink mo yung sarili mo sa ina-isolate mo sarili mo na mga ngarap mo na lang, tinitipid mo pa. Yun yung purpose ng video na to. So right now, sharing my testimony. Right now, ako, hindi ko rest day ngayon. Nasa labas ako. Kakauwi ko lang galing akong trabaho. Ngayon, ang purpose ng video na to para encourage ka. So right now, kaya sabi ko sa inyo, I came there from zero to hero. Ngayon, agent ako sa call center. Paglabas ko, ahente ako ng real estate. Goal ko maging manager, goal ko this year magkaroon ng sasakyan, goal ko magkaroon ng sariling condo para sa family ko. Hindi para i-brag sa ibang tao na mga nangmamaliit sa akin or not, but to inspire. Kasi imagine mo, September, next month, September, tapos tuwang-tuwa ka sa amin na nandyan na si Jose Marichan. Ang tanong, masaya ka sa nangyari sa paligid mo. May na-invest ka ba? Wala. It's not about networking. Hindi to networking tong video ko. Real talkan tayo. Matatapos ng taon na to, wala ka na i-invest sa buhay mo. Tapos makikisabay ka sa post sa FB. Diba? New Year's resolution. Thank you 2026. Magpo-post ka. Tapos next year 2027, dumating na naman yung January. Makikita may FB memories mo 2026. Pinaalala ng Facebook yung Facebook algorithm mo sa FB memory mo. Nag-improve ba ang buhay mo daily? Sabi nga ni Michael Jordan, hindi siya pwede maging considered na champion. Sa umaga, jogging, 4 AM gising siya. Ang training niya, 3 set. Umaga, after lunch siya kagabi. Shoot siya ng shoot. Tapos meron siyang game na napilayan yung kaliwa niya. Or kanan siya sanay tumira ng bola. Nabali yung kanan niya. Nag-training siya, bumawi siya next season. Minaster niya tong kaliwa. Na ngayon, di siya na-predict ng kalaban na tumitira din siya ng bola gamit yung kaliwang kamay niya. Anong lesson yung matututunan natin? Kailangan mo mag-adjust sa buhay. Kung family mo is not a decent family, may resources ka ngayon, what if nawala magulang mo, knock on wood, kawawa ka. Kung may asawa kang tumutulong sa'yo, swerte mo. Paano pag nawala sila? Paano na sarili mo niyan? Ako mataas moral ko kasi kinoconsider ko pang bata yung 30 years old. Mahaba pa yung lifespan ng tao. Sa ibang tao, goal lang nila makuha nila yung payslip. Ako, nagpe-payslip din ako sa work ko. Tapos na ako galing sa work ko sa call center ngayon. Off duty ako ngayon. Character ko ngayon, real estate agent. Pag uwi ko sa bahay, kuya ako, kapatid ako, anak ako. Pero pagdating ko sa desktop ko, in character ako, maghanap ako ng client. Dapat ngayon may nakakausap ako 10 tao, may nakakausap ako gusto mag-invest ng condo, bumili ng bahay lupa, o kaya yung mga walang idea sa real estate. O pre, baka may kakilala ko naghanap ng real estate. Baka gusto mong bigyan kita ng 50,000 referral fee. Ako lang mag-assist ng client mo, ganon. Hindi siya networking. O ikaw naman na minimum wage, ang natitira usually 1K, 1,500, 500 bayad utang. Hindi pa sumasahod, ubos na yung pera. I came from Promodizer, Green Cross, tapos post-pandemic, dicer ako ng Alaska. Prior pandemic, pagka-graduate ko, nagprint ako ng resume, 40 resume, tumanggap sa akin SM Appliance Center. Bagsak ko, sales clerk. That's the biggest problem. Tapos ngayon naman, after ng sales clerk, dahil maboka akong tao, nag-apply ako ng Mazda Lord EDSA. Nag-success naman.
At akala ko sa buhay ng ng automotive, pag nakabenta ka ng sasakyan, ng kinash nila, paldo ka, hindi. Yung unang benta ko sa Mazda North EDSA, pansin nyo, wala nang Mazda North EDSA ngayon. Humina benta kasi may BYD. Build your dreams sa BYD, brand yun ng China. Okay? Pag sinabing China, hindi pangit quality. Magandang China. Sa Pilipino lang, pag sinabing China, made in China, pangit. Kaya di unad yung Pilipinas kasi mga bobo tao dito. Diba? Imagine mo, mga turista dito, dolyar, in-enjoy yung pera para magbakasyon. Yung Pilipinong guminaway buhay sa ibang bansa, na currency ay dolyar, euro, or pang ibang bansa, doble, triple, quadruple ng sahod sa ibang bansa, ganon. Mas enjoy nila pag nagbabakasyon, kaya mukha silang mayaman sa kamag-anak nila. Pinaghirapan nila yon, deserve nila yon. Kaya Filipino mindset. Filipino mindset. Pag may pera, nagtitipid. Number 2, hindi nila in-enjoy yung pera nila. Number 3, di ba? Walang contentment. Kaya buhay ng iba, doon sila nakafocus sa ibang buhay. Di ba? Going back sa sinasabi ko, I came from Dicer. Yung sinabi ko, agent ako ng Toyota North EDSA, saka Mazda North EDSA. Pansin nyo, wala na yung Mazda North EDSA na-transfer na yun. Kumakita na, ma'am. Hawak siya ng ANC or Anthony Encheng Group of Companies. Chinese may-ari yun. Anthony Encheng, hawak yun, BMW, Ford Balintawak, Ford EDSA, Ford Alabang, Honda Cars Caloocan, Honda Quezon Avenue, Ford Quezon Avenue, Sangyong Quezon Avenue, saka basta maraming company ang ANC Group of Company. Ang office namin Makati. Nakabenta ako unang sasakyan. Akala ko paldo na ako. Nakabenta ako, naalala ko, benta ko is Mazda 2 Sky Active, kulay gray. Client ko, dentista. Ang gusto niya color blue, napilitan pa bumili ng gray. Napapilit kong bumili kasi di ako maboka. Pinaalam ko lang sa kanya yung value na, ma'am, ikaw lang unique dito. Pagdating sa Pilipinas, pag meron kang Toyota Vios, tingin yung taxi. Pero pag Mazda 2, parang unique ka, ganun. So that's a good thing, di ako madaldal. Alam ko kung ano yung value ng pera. Akala ko nakabenta ako ng sasakyan, kinash ng client ko. Nag-release siya ng post-dated check. Instead na in-house, nilabas niya isang cheque, binayaran niya ng isang bagsakan ng sasakyan. Alam niya kung magkano nakuha ko? Sa Mazda 2 na isang bagsakan niyang binayaran, 1.5 lang. Per unit lang ang binigay sa akin. So, ngayon, nalalaman ko na yung sistema ng, akala ko ang ganda ng forma ng mga ahente ng real estate, ng mga ahente ng sasakyan, ganun pala, mahirap. So, nagpalit na naman ako ng industry, observe ako. Nag-try naman ako ng room attendant. Nag-room attendant ako post-pandemic. Wala akong alam sa call center. Nag-apply ako room attendant sa Cubao, hirap pala. Hirap rin pala room attendant. Tapos nag-room steward ako, Nice Hotel Cubao, dyan sa Cubao. Okay, dito pala sa Cubao, nasa Cubao ako ngayon. Mahirap din pala. Wala pa akong idea sa sales nun. Yun pa yung mga trabaho ko. Di ko dinideclare sa resume kasi second grade na trabaho tingin ko, or na ang baba ng tingin ko sa sa mga ganong trabaho kasi tangay na parang interviewin ako, Nice Hotel nakalagay, so go ganun. Basta yun, madami pinag-aanan. Talagang totoo sinabi ng teacher mo na na pag di ka nakinig talaga, kunwari yung math, yung English, bobo ako sa math, marunong ako sa English. Vice versa, may kanya-kanyang strength kaming mga magkakaklase, mga nasa first row kami. Diba, section 1, section 2, mga pagbobo na sa tabi ng basurahan, gano'n, mindset. Diba, masaya mag-aral. Ako gusto kong mag-aral ulit kasi sayang na ang oras . So ayun, going back, pagka-graduate, nahirapan ako minimum wage. Hindi ako galit sa minimum wage. Papa ko 17 years na logistic, nagda-driver siya, pahinante, machine operator sa sa warehouse. Hanggang ngayon nandoon pa rin papa ko. Kilala siya ng lahat, tapos 17 years na. Ayun, nagsisisi lang ako kasi matanda na papa ko ngayon. Ngayon, ahente ako ng ahente kung tawagin sa sa Pilipinas, magbababatingin sa ahente. Tagalog na Tagalog, ahente. Pero di nila alam. Pag nanood ka ng video, mga nakalagay mga
Video na School of Discarte. Next week may interview ako kay IOD, School of Discarte. Papaschedule ko pa. Tapos isang kasama ko sa DMCI, meron siyang Corvette, Chevrolet Corvette. Ang benta niya last year, 120 million. Half 6 months pa lang yun sa DMCI. Pagka-graduate niya, nagbenta siya ng cellphone, nagbebenta siya ng referral lang, nagre-refer siya, baka may kakilala kang bibili ng condo, bigyan kita referral, range shoot, appliances, tapos bigyan kitang cash, bibigyan kitang isang bagsakan na 50,000 Gcash or bank transfer, ganun. Ngayon, mas okay, kaya pansin nyo sa FB, punta kayo sa FB page ng mga real estate group broker. Ako kasi, lalabas pa lang yung license ko sa PRC, real estate broker. Ngayon, itong video ko upload ko kasi sa minsan sinesend ko sa client ko na para maging comfortable na yung mag-assist pala sa akin na agent is lisensyado. Diba? Lisensyado, tapos authorized, tapos educated and i-assist ka na maayos. Kasi sa panahon ngayon, puro AI. Tamad na tao magtanong. So, kailangan ngayon maging different ka. Dapat accommodating ka. Audio-visual pa rin dapat. Ganun. Kumikita ang mga sasakyan real estate sa financing. Kaya kung mayaman ka ngayon, or gusto mo maging marine, engineer, architect, kung ano man, police, doctor, ayan, mga licensed professionals, ganyan. Bili ka sasakyan, i-cash mo na. Huwag mo na i-in-house financing para mapaikot mo yung pera. Kaya marami bumibili sa amin sa Mazda and Toyota, Mount Edsa, nung agent pa ako dati. Kina-cash kasi may pera sila. Ngayon naiintindihan ko na kumikita lang yung mga kapwa ko teammates sa Mazda, sa Toyota Nerd EDSA kapag in-house financing. So bibili sila ng sasakyan, yung mga client, tapos yung cheque i-release sa head office. For example, may client akong nabentahan before, diba, sa Toyota North EDSA, bumili ng Toyota Innova, bank financing yon, pay in 5 years. Pwede nila i-customize yun ng monthly, pwede nila i-customize ng based sa promo ng dealership, di ba? Dealership is pangalan ng branch, Toyota North EDSA. Sa isang manager, meron 10 ahente. Sa isang branch, meron 5. So, 5 times 10, 50. Kalaban mo na yung sarili mong branch, kalaban mo pa sarili mong teammates. Sa team nyo, 10 kayo. Imagine nyo, ilang FB page yun. Toyota North EDSA. Meron ng Facebook page na 50. So, paano ka magiging different sa ibang tao? Kung ang post mo lang galing sa AI ngayon, post mo lang, dati wala pa namang AI, di ba? Di ba? Kailangan pa mag-rent sa computer. Ngayon, lahat ng tao tamad. Irrelevant. Lagi nagtatanong sa AI. Kaya ngayon yung mga clients ng real estate, sasakyan or kung ano man, kahit anong financial services, hirap maghanap ng client. Lahat nakabase sa AI. Kasi unang search sa AI, yun na yung isipin nilang result. That's the problem. Kaya ngayon, madami kayong matututunan sa sales. Madami kayong matututunan sa sales. Ako, chill lang ako. Nakatikim na ako recently ng sa DMCI, punta ko isang araw. Kumuha ako ng 250,000 na commission ko. Isang sale lang yon. Pero wala na ako sa kanila. Nasa Mega World ako ng Santras ngayon. Sipagan mo lang, magkantamad. Ako nga magbibideo, hindi naman makapal mukha ako. Nagbibideo ako in public. Kasi someday mawawala din ako yun. Yung password ko na nasa kapatid ko, Gcash password ko nasa kapatid ko. Lahat ng Steam account, mga credentials ko, laro, alam ng kapatid kong lalaki yung password ko. Hindi niya pinapalaman sa akin. Kapag nawala ako, lahat ng binili kong gamit sa'yo na. Kasi someday, ang pinaka-importante sa akin, yung mga bawi lang sa magulang, sa sarili. Yan yung sinasabi ko lagi. Kailangan, alamin mong kailangan ka fully develop. Kasi useless yung may buhay pa mama at papa mo, buhay ka, may partner ka ngayon, pero yung lahat ng aspect mo, okay ka, pero yung tatlong yun, hindi. Tsaka si Lord, walang problema, walang mangyayari sa buhay mo. Yung stana ka lang. Wala kang bisaw.
Hindi ganun ang buhay, pre. Hindi ganun ang buhay. Hindi shortcut ang buhay. Even my players sa MLBB, pinapagalitan ko. Kaya sabihan ko, dito tayo natalo. Dito yung, di nyo sinunod yung winning condition, losing condition ng draft. Kaya tayo natalo sa tournament. Bilang parusa nyo, magra-rank team tayo, kasama nyo ako. Hindi tayo matutulog. Normally, ang sinasabi ko, 8 games per day. Dahil kupal kayo sa tournament, mag-8 wins tayo. Eh, paano pag umay ka na? Dalawa pa lang panalo mo. Hindi tayo matutulog. Kailangan 8 wins bago matulog. Wala akong pakialam kung 20 laro yan or 30 laro. As long na ma-hit mo yung quota na 8 wins sa MLBB or Wild Rift or mga tinuturuan kong MOBA, multiplayer online battle arena na laro. Wala kang magagawa. Kahit kadayuhan eh. Walang mapipikon sa akin eh. Kasi nga, alam nilang calibrated yung Philippines, di ba? Alam nilang calibrated yung sistema dito ng mga coach na may call center experience sa coach. Kasi si Dexter, si Bonchan, si Master the Basic, tsaka si Kalad, may mga call center experience yun. Operational, mga leadership role, operations manager, TL, mga mayayaman yung mga coaches ng Aurora. Even me, galing ako sa Blacklist International na babae, MWI, last year. Tumigil lang ako ngayon kasi mahina talaga yung roster, di kaya yung Smart Omega na Nabi. Wala akong magagawa. Kahit anong talino ng coach, kung bobo player, wala tayong magagawa, guys. Kaya ako, balik BPO ko eh. Napabalik ako ng BPO sa wala sa oras eh. Dapat nasa ako ngayon. Nasa ibang bansa ako, nagtuturo ako ngayon online. Virtual muna. Pag napa-championship ko sa region, doon lang ako makakaibang bansa. Tax free. Mahirap maging Pilipino, di ba? Bakit kailangan mo may tax? Yun, usapang work ethics. Isa pa pala, work ethics. Part ng work ethics, kunwari, itong video yung ginagawa ko, papanoorin ko siya pag-uwi. Ito-document ko yun. Imagine mo, feeling ko narinig mo na ito sa teacher mo. So try mo na ba narinig sa teacher mo na someday, yung lahat ng sinasabi ko, marirealize mo tama ako. Sinasabi yan ng teacher ko na kasaway ako yung TLE eh. Yung mga topics ng TLE, hindi ako nakikinig eh. Mahekasi na yan, tsaka mga sibika at kultura na yan ng elementary. Di ba? O kaya AP, araling panlipunan. Gusto ko analytical ng subject, mga science, math, English. Pero yung mga Filipino, bullshit na history, hindi ko gusto yan. Pero nung naging 30 ako ngayon, pupunta ako National Museum, pupunta ako sa mga recreational areas or mga events ng historical events ng Philippines sa lugar. Diba? Bigla ka nagiging OOTD tsaka, diba? Gen Z shit. Magiging performative fucking meal ka ngayon. Tapos, nung graduate ako, sinabi doon ko lang na-realize nung nag-apply ako na sa interview kailangan ng English. Sa interview kailangan yung sequence or arrangement, yung pagiging formal mo sa gano'n ka ka-organize sa school, gano'n rin sa pag-apply. Doon ko lang na-realize na it's part of the work ethics. Walang yung mayaman, except sa nagdodroga, nagbebenta ng droga, anything yan. Mabilis na pera yan. Pero kung sa trabaho, diba? Sa trabaho, nasa Pilipinas tayo. May mayabang nakatrabaho, may sip-sip, may gumagawa ng kwento, may bida-bida, may mapagpanggap na mayaman, may pakul, may papansin, may sip-sip, may ahas. Lahat yan meron. Pero part of the work ethics, kung gusto mong mabago yung buhay mo, kung ganyan pa rin mindset mo at papasok ka lang para sa payslip, walang mangyari sa buhay mo. So that's the thing na natutunan ko sa teacher ko. Tsaka sinasabi ko sa MLBB team na tinuturuan ko. Kaya kapag nagtuturo ako, may lagi naka-pull up na notepad, may
yung mga video na nire-record ko na ganito, mga live lesson, pantanggal umay ito, kunwari natatalo na kami sa scrim, sa tournament, tapos may player na nagsabi sa akin, example lang coach, nahihirapan na ako, feeling ko lagi ako natatalo sa scrim, bobo ko mag-XP, bobo ko mag-jungle roam, mid, tapos gold lane, ganyan, laging inaaway ako ng magulang ko, partner ko, di ako support or anything. Pinapanood ko yung video na to na sa kanila na, I came din naman sa ganyan. Papa ko din naniniwala sa akin. Ito kakatibayan, nag-post ako sa FB. Papa ko nagkakabit ng shelf. Ano lang yun, plywood tsaka baka lang yun. Kasi nga may mga binili akong laruan. Hindi ko mailagay kasi lahat ng gamit ko sa site puno na. So kailangan elevated yung binili kong laruan. Naiyak ako kasi sabi ng papa ko, tulog pa ako noon. Yung laruan ko daw, wala mapaglagyan. Gumawa siya ng ways para bigyan lagay ng lagyan ng space ng laruan. Doon ako naiyak. Kasi yung papa ko din hindi nagsasabi ng ni isang word. Nag-uusap lang kami niyan. Babatian na kanya birthday ko, birthday niya, birthday ng kapatid ko, birthday ng mama ko. Yun lang. Pasko, New Year, yan lang. Tangaw, plastikan pa kami nakangiti. Pagkakain, alam ko nandiyan presensya, hindi kami nagpapansinan. Masama loob ko sa papa ko kasi paborito yung kapatid ko. Kasi nga nag-iisang babae, tapos breadwinner yung babae kasi nga organized. Maganda yung work ethic sa kapatid ko eh. Yun yung natutunan ko din sa kapatid ko. Ay na-observe pala, dito wala natutunan. Hindi ko naman masisisi, di ba? Sobrang timid ng kapatid ng babae. Yung bunso, timid din naman. Sila magkasundo ng papa ko sa basketball. Ako, introvert ako sa bahay, pero extrovert ako dito na, di ba? Sabi nga nila dyan, mga inverter friends, di ba? Introvert na pinagsamang extrovert, mga inverter. Introvert, yan. Pati may mga players din ako mahihayin, syempre. Pero, as time goes by naman, naging komportable sila sa coaching kasi nga, ganito yung ways ng coaching. Hindi mahirap, no? Walang pressure ng masyadong technical na coach. Ako ito. Tapos, syempre, pagdating sa sa trabaho, sa work ethics, sa real estate, sa coaching, sa lahat ng bagay, sa trabaho, hindi mo naman may pipis lahat. Even your own player, hindi mo mapipis lahat sa pagko-coach. Nakakala mo na dyan presensya, nakamute lang, in Discord, anything. Akala mo nakikinig, hindi. Tulog na, tinulugan ka na. Ganun. Mahal na mahal yan ng papa ko yung kapatid ko kasi. Marunong magtipid, nabibili luho, pag Pasko, natutulungan, lahat ng expenses, lahat. Diba? Pero pagdating ng comparison ng anak or comparison ng magkakapatid, nagsiselos ako sa kapatid kong babae. Pero ngayon, bumabawi ako. Yun yung sinasabi kong kailangan nyo malaman kailan kayo magiging fully developed. Kasi hanggat di nyo alam kung kailan kayo fully developed, na masaya yung family mo, sarili mo, relationship mo, situationship nyo, hindi mo masasabing okay That's the biggest problem. That's the biggest problem. Yan lang yung problema ng iba. Nakikita lang ako na pangit ugali, masama ugali, mapagmurang coach, masungit, hindi kilala, lagi natatalo coach. Kahit systematic ako kang bobo at mabagal pacing, nagmumukhang ineffective or not effective yung coaching ko. Kahit di nila alam na may recorded ako na channel na YouTube, game review, may notepad, may documents, may Word, Microsoft, may PowerPoint pa. Day-to-day basis na coaching, iba-ibang topics. For free, putang ina, for free. Hindi binabayaran. Diba? Hindi naman ako ma-hard ang blacklist kung bobo ako, diba? Kung di analytical. Kasi hindi analytical or di on point ang mga pinapost ko. Kinuha ko ng blacklist kasi nakikita post ko ni Sir Julius Banuds, diba? Na nagpo-post ako ng stats, nagpo-post ako ng pagiging analytical, nagre-review ako, kinuha rin ako sa C4 sa babae na pa-champion ko.
effort din ng mga bata yun, tsaka ni coach na kapartner ko. Ako analyst ako doon. Hindi ko nilalang. Analyst ako, proud ako, analyst ako. Hindi ko sinasabing analyst lang ako sa esports lang yung sinasabing pag coach ka, coach ka. Coach lang, coach, ganun. Nakaka-disappoint lang, di ba? Pero at least okay na kami ng family ko. Papa ko, mama ko, kapatid ko, okay na pera ko guys. Wala akong pakialam sa pagko-coaching na yan. Okay na ako. Dami kong pera. Bibili ko gusto. Mayabang talaga ako, di ba? Sabi niyo mayabang. Ako kasi fully developed na kayo. Kailan kayo magiging fully developed, guys? Alam ko na yung gusto ko sa buhay. Kaya kong bilhin lahat ng gusto ko. Kayo pinaghihirapan nyo pa. That's the biggest problem. Ask yourself, bakit ganon? Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. So, right now, yung video na to, sinadya ko na 30 minutes pang purpose ng coaching ko. Yan. May nagsasabi na yayabangan kayo. Totoo naman talaga, mayabang ako. Mayabang ako na kaya kong sabihin na hindi ako maasa sa invite, sip-sip. Hindi ako pala kaibigan sa ibang FB, sa mga FB friends or sa ibang organization. Limited lang friends ko sa esports kasi wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Mag-post lang kayo against sa akin. Wala akong nararamdaman against sa inyo. Hindi ko kayo re-replyan kasi naniniwala ako sa karma. And hindi ko yung pinagpapa sa Diyos. Isipin nyo na mayabang ako kasi nga pinapakita nyo yung sarili nyo galing. Kasi nga di kayo fully developed. Pinapakita nyo yung value nyo. That's your value talaga. So right now, end ko na yung video. Nasabi ko na gusto kong sabihin. Popost ko to sa social media ko. Pang purpose ng coaching and testimony sa lahat ng coach na i-coach ko. And kahit mamatay ako, hindi ko to i-delete sa social media ko. Basta yun yung natutunan ko sa buhay ko. Huwag kang aasa sa iba. Huwag kang aasa sa iba. Kung sinabi nila mayabang ka, edi pagyabang mo, result. Kaya patibayin na may komisyon ako. Ito. Mayabang ako eh. Oh. Nakita nyo to? Statement of account ko yan sa DMCI. Kumuha ako ng 350,000. Diba? Diba? Mayabang tayo. So kung naisip ko na mayabang ako, tangina, mas mayabang talaga ako in personal. Mayabang ako kasi di nyo pa ako kilala. Pag nakilala nyo ako, tayo nyo tropahin ako. Pero hindi nyo ako kilala, mahusgahan nyo ako kasi tangina, sino ba ako? Hindi ko na nga pinopost achievements ko, tahimik lang ako eh. Babalik ko ng ulit question, kailan ka pa ulit magiging fully developed na babae at lalaki? Pag nawala na magulang mo? Pag wala ka ng trabaho? Pag mahirap ka na ulit? Diba? May resources ka ngayon, masaya ka pa? Diba? End ko na yung video. Pang purpose lang to ng coaching sa MLBB team ko, sa TikTok ko, sa social media, and pangapat mayabang ako.